Sa pong pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa sa atin, lalo tigit sa pangalan ng ating Diyos na buhay. Ngayon pong umagang ito, purihin po ang Panginoon sa isang pribilehiyo at pagkakataon na muli tayong makapagpuri, makasamba at makarinig ng Kanya pong mga salita. Ngayon pong umagang ito, ang atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay nasa lugar po ng District 6 sa pangunguna po ni Pastora Cheryl Manansala. At kami po ay nasa Door of Faith Masaya, sa pangunguna naman po ni Pastor Jeffrey Manaig. Purihin po ang Panginoon at pasisimulan po nating papurihan, pasalamatan at dakilain ng ating Diyos. Hallelujah! Pinupuri po namin kayo, O Diyos. Patuloy po namin kayong dinadakila, pinasasalamatan sa amin pong mga buhay. Tunay po kayong tapat. Hindi po kayo nagbabago, Panginoon, sa inyong mga pangako, O Diyos. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat sa inyong kahabagan, Panginoon. Hallelujah. Tayo po imawit sa ating Panginoon. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko, na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos, luwalhatiin kayo. Tunay nga na ang kalakasan, buhay ng bawat isa sa amin ay nagmumula po sa inyo. Ngayon pong umagang ito, Panginoon, sa pag-aaral po namin ng inyong mga salita, tuloy nyo nga po kaming samahan at abutin ang inyong mapagpalang mga kamay. Nasaan man kami, Panginoon, ano man ang aming sitwasyon, patuloy po, O Diyos, na kumilos kayo, magpakadakila sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Bago niyo po ko sa inyong likuran, kayo lamang po ang madakila at magpakahayag sa amin pong kalagitnaan. Itiwala po namin ang katagumpayan ito sa inyo, Panginoon. At minsan pa, binabalik namin ang pinakamataas na papuri, pagsamba, at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang pangalan ng ating Diyos na buhay ngayon pong umagang ito. Salamat po sa Diyos dahil muli tayong naririto sa gawain ng Panginoon. Umaga pa lang ay makuha natin yung kalakasan mula sa Diyos sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Amen po. At darako na po tayo sa kanyang mga salita na matatagpuan po natin sa aklat po ng Mateo chapter 14 verses 28 to 31. Sa aklat po ng Matthew chapter 14 verses 28 to 31. Ito po ang sinasabi po ng salita po ng Diyos. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig.
Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo ako," sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Purihin po ang pagkabasa ng salita po ng Diyos. Ang title po ng ating pag-uusapan ay Faith over Doubt, Trusting God Through Uncertainty. Ano po? So, pag-itiwala sa Diyos sa kabila ng mga bagay na walang katiyakan. Ano po? So, alam natin na ang faith ay believing the impossible, paniniwala or pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Pero nakita natin dito, sa verse na ating binasa, sa talata na ating binasa, kung saan si Pedro, ay nag-alinlangan sa Panginoon. At tayo, bilang mga mananampalataya, at certain point ng buhay natin ay may mga pagkakataon na talagang nag-aalinlangan tayo. So, maraming tao na nag-i-struggle, dahil sa pag-aalinlangan. So, sabi dito, kapag define natin ang doubt, base dito sa ating nabasa, it is not the absence of faith, but the tension between belief and uncertainty. Kasi kung makikita natin, kung babasahin natin, yung mga talata na binasa natin, sinabi ng Panginoon kay Pedro, "Kay liit naman ang iyong pananampalataya." Ibig sabihin, kapag tayo ay nag-aalinlangan, meron tayong faith, pero hindi ganun katindi. Hindi ganun ka-strong yung pananampalataya natin sa Diyos. Nangingibabaw yung takot, nangingibabaw yung pangamba. Kumbaga, kung ipoporsyento natin, siguro ang pananampalataya ay may 10% at yung 90% ay pag-alinlangan. Ibig sabihin ng doubt ay nagtatalo yung pananampalataya at pangamba po natin. So, ito yung point sa buhay ng tao na nangyayari talaga sa buhay ng bawat isa po sa atin. At kung mababasa natin sa talatang ito, ay nangyari din, kay Pedro. Ngayon po, paano po natin mapagtatagumpayan, yung ating pangamba nang hindi nalulunod, or hindi, hindi nanghihina, yung atin pong pananampalataya sa Panginoon. Unang bagay po, bago tayo, ay itakil po muna natin, yung dalawang character sa Bible na nangamba at nag-alinlangan, yung dalawang character sa Bible, yung doubt in the Bible. So, sa unang character sa Bible na nag-alinlangan, ay itong binasa po natin, si Pedro. So, nakita natin, nung si Pedro ay nakafocus, sa Panginoon, ay nakalakad siya, doon sa tubig. Kaya nga sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung kayo'y nga iyan, pariyan ninyo ako." At tinawag siya ng Panginoon. Nung nakafocus yung paningin ni Pedro, ay nagsimula siyang lumakad. Doon sa tubig. But nung dumating yung malakas na hangin, malakas na alon, ay tawag dito, nawala yung focus niya sa Lord at nagsimula siyang mag-sink. Nagsimula si Pedro na malunod at lumubog. So, kung makikita natin, ang doubt, nangyayari siya when we shift our focus to God from our circumstances. Kapag nawala yung focus natin sa Lord, nawala yung ating paningin sa Panginoon at nakafocus tayo dun sa mga circumstances, sa mga struggles na meron tayo, mga distraction, nawawala yung natin, focus natin sa Lord at dun tayo nagsisimula, na tayo ay mangamba. Kaya nga sinabi dito ng Panginoon, sabi ng Panginoon kay Pedro, "You of little faith, why did you doubt?" Napakaliit naman ang iyong pananampalataya. So nakita natin sa ating buhay, pagsunod at paglilingkod sa Panginoon, kapag ka mas nakukuha ng problema, ng napakaraming sitwasyon sa buhay natin, yung ating pananampalataya, nagsisimula na tayong mag-alinlangan, nagsisimula na tayong
alam niyo yun, mangamba sa mga bagay-bagay. So, kinakailangan po natin gawin. The more na tayo ay dumaranas ng iba't ibang sitwasyon, hindi man kagaya ng sitwasyon ni Pedro na ang sitwasyon niya ay mga hangin at mga alon, pero sa ating buhay pananampalataya, maraming storms in life. Talagang yung pananampalataya natin ay, tawag dito, liligligin. Ibig sabihin talagang pahihinain yung pananampalataya natin sa pamamagitan ng mga iba't ibang pagsubok at problema natin kinakaharap. Pero alam niyo po, wag nating alisin yung ating focus sa Lord. Wag nating, alam niyo yun, wag nating hayaan na yung ating pananampalataya ay manghina dahil sa mga pagsubok at problema na atin pong dinaranas. At mas gawin natin na the more na tayo ay dumaranas ng mga pagsubok at problema, mas ituon natin yung ating paningin sa Panginoon. Mas ituon natin yung ating, ibigay natin yung ating buhay, yung ating lakas, sa Diyos. The more na tayo ay dumaranas ng iba't ibang sitwasyon, sa buhay ng bawat isa po sa atin. Isang bagay lang po ang nakita natin dito, na kahit si Pedro ay nag-alinlangan, kahit siya ay nag-doubt, pinangambahan niya, yung sitwasyon na meron siya. Nung siya ay nagsimula na mag-sink or lumubog or malunod, nakita natin na hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Inabot pa rin siya, iniligtas pa rin siya ng ating Panginoong Jesus. So, ganoon ang Panginoon na kahit na minsan nag-aalinlangan tayo o may mga pangamba tayo, ang Diyos laging siyang nariyan upang tayo ay abutin, upang tayo ay iligtas. So, ganun kabuti ang ating Panginoon. Amen po. Sa pangalawang karakter sa Biblia, na nag-alinlangan ay si Thomas, yung na-resurrect ang Panginoong Jesus ay hindi siya naniwala. Sabi niya nga hindi siya maniniwala hanggat hindi niya nakikita yung mga butas sa kamay ng Panginoong Jesus at hanggat hindi niya na ipapasok yung kanyang daliri at hindi niya nahahawakan yung tagiliran ng Panginoong Jesus. So, grabe, yung kanyang, pag-aalinlangan, na ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay. So, ganun yung pag-aalinlangan niya. Kasi, ang mundong ito, ang motto ng mundo ay, to see is to believe. Di po ba? So, kapag nakita ko, maniniwala ako. Yan yung mga naalala ko ng bata ko. Lagi nila sa akin sinasabi, may multo dyan, may ganto dyan. Sabi ko naman, ng bata ko, to see is to believe. Pag nakita ko, maniniwala ako. Pero ngayon, mga Kristiyano, believe and you will see. Maniwala ka at makikita mo kung paano gumawa ang Panginoon. Sabi nga ng Panginoong Jesus, nung magpakita siya kila Tomas, sabi niya, dito sa verse 29, sa John chapter 20, verse 29, sinabi sa kanya ng Jesus, naniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakikita, gayon may naniniwala. So, kapag ang Panginoon ang nagsabi, kapag ang Panginoon ang, alam niyo yun, gumawa, maniwala po tayo. Kahit pa hindi natin nakikita, kahit pa hindi natin nararanasan, dahil tayo ay may pananampalataya, ay maniwala po tayo at wag tayong mangamba. So, nakita natin kung paano si Thomas ay nag-alinlangan. Tayong mga mananampalataya ng Panginoon. Si Thomas nga tagasunod na nag-alinlangan pa. Pero tayo, kinakailangan ay mas masidhi, yung ating pananampalataya sa Panginoon. So, purihin po ang Diyos. Yun po yung dalawang karakter sa Biblia. Ilan lamang, na karakter sa Biblia na nag-alinlangan. At ngayon naman po ay pag-uusapan natin, why do we doubt? Bakit ba tayo nag-aalinlangan? So, sa unang puntos kung bakit tayo nag-aalinlangan ay fear or takot. So, like Peter, we fear the storms in life. So, marami tayong pagkatakot na nararanasan. Kaya tayo nag-aalinlangan na, Lord, baka hindi ko na mapagtagumpayan itong sakit na ito, hindi ko na mapagtagumpayan itong problemang ito sa pamilya namin, problema ko sa personal, marami kang problema na kinakaharap, So, natural lang naman po, kasi ang problema ay anino na ng tao yan. Simula pagsilang natin, nag-struggle na talaga tayo. Di po ba? Nag-struggle nga tayo nung bata tayo kung paano maglakad, di po ba? So, ang pagsubok,
ay talagang kaakibat na natin yan, hindi po yan mawawala. Pero ang magandang bagay kasi sa ating mga Kristiyano, kapag tayo ay may Diyos, at may Panginoon sa buhay natin, kahit pa anong pagsubok yung ating pagdaanan, ay matatag pa rin tayong nakatayo. Kasi bakit? Yung source ng lakas ng loob at kalakasan natin ay sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo lumalaban ng tayo lang. Hindi tayo nakikipagbaka sa mga pagsubok, karamdaman, kakulangan, o ano pa mang ministeryo na paghihirap, pagtitiis, pagsasakripisyo. Hindi tayo lumalaban ng tayo lang. Lumalaban tayo na kasama natin ng Panginoon. So, yun yung kahalagahan eh. Kaya, kung tayo ay dapat hindi tayo matakot. Kasi, yung pagkatakot ay diyan nagsisimula, yung pangamba at pag-aalinlangan natin sa magagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya kung tayo man ay nasa iba't ibang uri ng sitwasyon sa mga oras na ito, huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Ang pangako ng Panginoon sa atin, He will never leave you, nor forsake you. Hindi tayo iiwan, ni hindi tayo pababayaan man ng Panginoon. Amen? So, wag po tayo matakot. Sa pangalawang bagay, bakit po tayo nag-aalinlangan ay unmet expectation. So, without when life doesn't go as planned. So, unmet expectation. Sa buhay ng isang tao, ay nagsiset tayo ng ating sariling timeline. At the age of 25 or 20, at the age of 23, dapat graduate na ako ng college. 25, may sarili na akong bahay, may sarili na akong sasakyan. At the age of 40, diyan magsisimula yung masaya kong buhay, di ba? Parang ganun eh. Ganun ang tao, nagsiset siya ng sarili niyang timeline. At kapag hindi na-meet yung expectation, magkakaroon ka na ng pangamba, magkakaroon ka na ng, alam niyo yun, ng, Lord, akala ko ba, pinag-pray ko naman to sa inyo, pinag-prayer and fasting ko po sa inyo, and yet, ba't parang, hindi niyo po tinugon yung aking panalangin. Hindi po nangyari yung bagay na gusto ko. Alam niyo po, kapag tayo ay nagpe-pray sa Lord, hindi lang yung sarili nating katugunan eh. Yung dapat marinig natin. Kapag nagnanalangin tayo sa Diyos, nang walang pag-aalinlangan, ano man yung maging sagot ng Panginoon, hindi man ma-meet yung expectation natin, iba man yung katugunan ng Diyos doon sa ipinalalangin natin, magtiwala po tayo sa Panginoon. Kasi minsan, kapag hindi umayon sa atin yung bagay na gusto natin, nagtatampo tayo sa Lord. Lord, naglilingkod naman ako, o pinalalangin ko to sa inyo, ang tagal ko nang iniluluhod, pero bakit ninyo, alam niyo po yun? Hindi nyo tinugon. So, nandoon, yung pag-aalinlangan natin. Pero, kung tayo totoong sumasampalataya, tayo ay totoong sumusunod sa Panginoon. Ano man ang maging katugunan ng Diyos, hindi man ma-meet yung expectation natin, mananampalataya pa rin tayo. Magtitiwala pa rin tayo sa Diyos. Amen. Hindi tayo mag-aalinlangan. Doon sa plano ng Panginoon na sinet niya para sa atin. Kaya, ako po marami akong sinet na timeline sa buhay ko, pero ni isa walang natupad. Walang, alam niyo po yun? Parang, Lord, ang dami kong, nung bata ako, ang dami kong sineset na timeline sa buhay ko na sa age na ganito, sa age na ganyan. Pero ngayon iba yung plano pala ng Diyos, sa buhay ng bawat isa po sa atin. So, kung hindi man ma-meet yung expectation natin, ibig sabihin, nire-redirect tayo ng Diyos sa bagay at sa plano, na gusto niya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po. Sa pangatlong bagay, bakit tayo nag-aalinlangan ay lack of understanding. Nawawalan tayo ng pangunawa. Kapag hindi natin maunawaan, ibig sabihin, hindi natin masyadong kilala ang Panginoon. So, kasi kapag ang tao ay, tawag dito, masyadong naguguluhan sa mga bagay-bagay, masyadong hindi niya alam niyo yun, yung sobrang pangamba, na to the point na hindi na makakain, hindi na makatulog, yung maraming isipin, at maraming pangamba, ay isang nagpapatunay. Baka hindi pa natin masyadong kilala ang Panginoon. Kaya tayo nangangamba. Kasi kung kilala natin ng Diyos, pinangahawakan natin yung pangako niya, yung kanyang mga salita, yung kanyang iniwan sa ating mga pangako, ay walang lugar sa pangamba. Walang lugar sa pagkatakot, walang lugar sa pag-aalinlangan. So, kapag tayo ay nawalan ng pangunawa, o hindi natin masyadong kilala ang Diyos, ay nandun na, kino-question na natin yung plano ng Panginoon, yung timing ng Diyos, na Lord,
Akala ko ba ganito yung plano niyo sa amin, o ganito, o ganyan. Lord, bakit di niyo pa tinutugon tong panalangin ko, o ganito, o ganyan. Di ba? So, kapag kakilala natin ng Diyos, anuman panahon, anumang sitwasyon, ay magtitiwala tayo sa Panginoon. Hindi natin ko questionin ng Diyos sa kaparaanan niya, kung hindi magtitiwala tayo at hindi tayo mag-aalinlangan, sa ating buhay pagsunod at paglilingkod sa Kanya. Sa huling bagay po, nating pag-uusapan, medyo mababa pala to, paano natin mapagtatagumpayan ang pag-aalinlangan? Overcoming doubt. Sa unang bagay ay keep your eyes on Jesus. So, focus on God's promises, not the problems. Yan. Mag-focus po tayo, i-fix natin yung ating paningin sa ating Diyos. Sabi sa Hebrews 12 verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Siyang nagpapasakdal, ng ating pananampalataya. When we focus our eyes on Jesus, yung mga circumstances o mga problema at pagsubok ay hindi natin hindi mo mapapansin eh. Kasi bakit? Yung paningin mo, nakatuon lang sa Diyos. Nakafocus ka sa goal mo, na mapaglingkuran ng Diyos, na kahit nasa mahirap na sitwasyon ay mapagtapatan mo ang Panginoon, maibigay mo yung pinakamabuti mong paglilingkod, yun yung ating yun yung ating goal, i-fix natin yung ating paningin sa ating Panginoon. Amen po. Sa pangalawang bagay, paano po natin ma-overcome yung ating doubt? Strengthen your faith. Palakasin natin yung ating pananampalataya sa pamamagitan po ng through prayer, scripture, and worship. Sa pamamagitan po ng ating pananalangin, na araw-araw tayo nananalangin sa Panginoon, sa pamamagitan ng meditation of God's Word, sa pag-aaral po natin ng salita po ng Diyos, kagaya na ito, ipagpatuloy po natin yung araw-araw nating pakikinig, ng salita po ng Diyos, yung ating mga pag-attend ng mga church services, malayo man tayo, ay mahalaga na nakakarinig tayo ng salita po ng Diyos. At pangatlo, sa ating pagsamba, so anytime pwede tayong sumamba sa Panginoon, So palakasin natin yung ating pong pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagbubulay ng salita ng Diyos at pagsamba. Amen po. Sa pangatlong bagay, paano po natin mapagtatagumpayan ang pag-aalinlangan? Surround yourself with believers who encourage and support you. So lean on the community of faith. Dapat tayo, mga mananampalataya, ay sinusurround natin yung sarili natin sa kapwa mananampalataya. Bakit po? Kasi kapag ikaw, Kristiyano ka, humingi ka ng payo sa hindi mananampalataya, humingi ka ng advice, baka mamaya, imbis na ma-encourage ka, na mapalakas yung pananampalataya mo, ay nawala ka sa Panginoon. Kasi bakit? Baka mamaya, marami kang problema, ang pinayo sa'yo ng hindi naman mananampalataya, sige, i-shut mo lang yan, itagay mo lang yan, mawawala yung problema mo. Pero hindi po eh. So, kaya kinakailangan, para mas lumakas yung ating pananampalataya, yung kapwa nating mananampalataya, doon tayo, magpalakasan, mag-encourage po natin, ang bawat isa, sa pagpapalakas ng pananampalataya natin sa Panginoon. So, mahalaga kung sino yung ating hinihinga ng payo. Mahalaga kung sino yung ating sinasamahan. Kasi, sabi nga, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Sabihin mo sa akin kung sino yung kaibigan mo, sasabihin ko kung sino ka. Ngayon, kung sino yung sinasamahan natin, kasi ina-adapt natin niya. Yung kung sino man sinasamahan natin, na-adapt natin, the way na sila ay kumilos, magsalita. Kaya napakahalaga na yung sinasamahan natin ay kapwa nating mananampalataya. Sa pang-apat at huling bagay po na ating pag-uusapan, paano natin mapagtatagumpayan ang pag-aalinlangan ay trust in God's character. So even when we don't understand, we can trust that God is good, faithful, and sovereign. Yun yung karakter ng Panginoon, ng ating Diyos eh. Siya ay mabuti, tapat, at makapangyarihan sa lahat. So kung ang ating Diyos ay mabuti, tapat at makapangyarihan sa lahat, walang lugar sa pag-aalinlangan. Walang lugar sa pagkatakot. Walang lugar sa pangamba. Dahil alam natin na ang lahat ng sitwasyon na nararanasan natin, mabuti man o hindi maganda, alam natin na ang lahat ng bagay ay nasa kontrol ng Panginoon. Kaya sa atin pong buhay,
pagsunod at paglilingkod. Kahit hindi natin maunawaan, yung ating mga sitwasyon na napagdadaanan, patuloy pa rin tayong magtiwala. Huwag tayong mag-aalinlangan, sa magagawa po ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya purihin po ang Diyos ngayon pong umagang ito sa mensahe ng Panginoon na ating napakinggan. Kung tayo ay nasa sitwasyon ng pag-aalinlangan sa pagsunod o pag-aalinlangan sa mang mga bagay na ating pinagdadaanan sa mga oras na ito, mas lumapit tayo sa Diyos. Mas tayo ay magtiwala sa magagawa ng Panginoon. Panghawakan natin, ang pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya, purihin po ang dakilang pangalan ng Panginoon. Ngayon po umagang ito, tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga oras na ito, Panginoon, sa mga mensahe ninyo na amin pong napag-aralan, napagbulay-bulayan. Patuloy, O Diyos, sa lahat ng nakarinig, Panginoon, ang mensahe ninyo ang masaganang pagpapala, ay kanila pong maranasan, ano man ang kanilang sitwasyon, Panginoon, ang mapagpala po ninyong mga kamay, ang patuloy pong umabot sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po, O Diyos, at sa buong maghapong ito na daraan, Panginoon, ano man ang aming mga gagawin, may mga papasok man sa school, papasok sa trabaho, magme-ministeryo sa inyo, Panginoon, patuloy po namin hinihingi ang mayaman ninyong pagsama, pag-iingat, ang kalakasan at kagalakan ay amin pong maranasan, Panginoon, na nagbumula po sa inyo. At muli sa araw ng bukas, idako nyo kami, Panginoon, sa gawain ito, upang minsan pang mapalakas ng inyo pong mga salita. Salamat po, O Diyos, pinupuri po namin kayo, dinadakila at pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, and amen. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen.